itong pinakahuling tip ko, ito yung dapat nyong tandaan, na wag nyong kakalimutan, especially ngayon. So bale, napapanahon itong ibabahagi ko ngayong video, lalong-lalo na ngayon is buwan ng mga puso. Happy Balintong sa lahat. Speaking of Balentong, may nakita kasi ako last week na nagmumotor, meron siyang backride. Naalala ko yung pagkakamali ng backride ng kaibigan ko dati. Mga 2016, 2015 kami nagra-ride noon, mga long rides namin. Nakikita ko yung jowa niya, yung mga pagkakamali niya bilang isang backrider, na maaaring ikadisgrasya nila kung di papalarin. Buwan ng mga puso ngayon, marami yung magbabakride. So may mga iilang tips ako na ibabahagi, tapos yung pinakahuli, yung pinaka the best. Bale, nakita ko dun sa kaibigan ko dati, sa jowa niya, sa mga twisties, sa mga pakurba-kurbang daan, alam naman natin siguro na at least neutral yung posisyon ng katawan natin or sumasama sa motor natin, o kaya medyo pabor dun sa inside ng corner. Kunwari kung papunta tayo ng or kurbada natin is pakanan, ang katawan natin, yung torso natin papunta din sa kanan or nakaharap sa kanan. Yung bigat ng katawan natin dun sa loob or nasa loob ng corner. Kung nasa kaliwa naman tayo, ganun din. Ang torso natin nakaharap dun sa kaliwa, tapos yung bigat natin patungo din sa kaliwa, para mas madali yung pag-corner, tapos yung bike natin hindi masyadong mag-lean, para yung safety margin natin mas mataas. Ang nangyari dun sa backrider ng kaibigan ko at dun sa nakita kong nagmumotor last week, yung backrider niya yung taong yon kumukontra sa posisyon ng mismong rider. Kunwari kung ang kurbada nila pakanan, yung backrider pakaliwa yung posisyon. Siguro nakita nyo na yun sa mga memes na i-post na yun dati, pero akala ko lang hindi mangyayari yun sa totoong buhay, or di na ako makakita ng ganun. Ayun nga, nakita ko last week. Sabihan nyo yung mga backrider nyo, lalong-lalo na ngayon, Balintongs Day, na wag kumontra, wag kayong pangunahan, sumabay lang sila, wag silang matakot, sabay lang sila. Kung saan yung liko, andun yung bigat nila. Lalo na pag downhill, baka ma-overshoot kayo. Di lang ma-overshoot, baka talaga madisgrasya kayo, or mataas na lugar yung tinatahak nyo, baka mahulog pa kayo. Yung pangalawa naman, yung posisyon ng kamay ng backrider, mas mainam wag dito sa balikat. Lalo na pag matatakutin yung backrider mo, baka yun nga, pangunahan kayo, yung pag corner nyo maapektuhan. Kung di naman kayo kinikiliti, pwede dito sa katawan. Yung nanay ko dati, dito sa katawan lang, dito sa gilid, tapos may kasamang kurot pag bumilis na, or kung medyo mahihirapan sila sa ganung posisyon, kung meron namang grab bar, sa grab bar na. Yung hindi attentive, yung hindi alerto yung backrider mo, kumbaga may sarili siyang mundong iniisip, o kaya ewan ko lang, baka pagod, gustong matulog, paningin nila wala doon sa daan, or yung isip nila nakalutang. So ang nangyayari, pag may biglaang break or biglaang minor, nabibigla din sila, nagpapanik, nakaka-apekto din sa pagbumotor nyo. Tapos merong biglang emergency, may asong dumaan, syempre hindi nila namamalayan yon kasi hindi sila attentive dun sa dinadaanan. Worst case scenario, kung nakatulog, baka mahulog pa. Malaking tulong din kung meron kayong intercom katulad nito, Freedcon R3, lalo na kung malayuan yung biyahe, no? Siyempre mas mainam yung nag-uusap kayo, hindi kayo nagsisigawan. Siyempre mas maganda yung communication, at least man lang hindi din siya antukin. Now yung pang-apat is, kung napapansin nyo, pag meron kayong backride, lalo na pag medyo downhill yung lugar na dinadaanan nyo, di rin maiiwasan na pag namemreno kayo sa mga kurbada, yung bigat ng backrider nyo napupunta sa katawan nyo. Ang nangyayari, mas nagiging tensyonado yung ating mga braso dahil na rin sa bigat ng ating kasama. So as much as possible, sabihan nyo yung mga backrider nyo na kung maaari, yung bigat ng mga backrider nyo wag mapunta dun sa harapan, patungo sa inyo. Kasi yun nga, nakaka-apekto yun sa ating mga braso,
sa ating pagra-ride, sa ating pangongorbada. Yun nga, dahil downhill tapos twisties, nakakatulong yun kasi ako mismo nakakaranas ng ganun. Lalo na yung kapatid ko, mabigat. Itong pinakahuling tip ko, ito yung dapat nyong tandaan, na wag nyong kakalimutan, especially ngayon, buwan na mga puso, Valentong Day, Valentine's Day. Ang nangyayari kasi, yung iba nagba-backride ng illegal. So wag kayong magmumotor at magdadala ng mga illegal na backride. By illegal, yung mga betka or mga hindi rehistrado yung mga backrider. Kasi pag ganon, ewan ko na lang sa inyo.